Isaiah chapter 1 verses 23 and 24. Ang mga pinuno mo ay mga suwail, mga kasabwat ng magnanakaw, mahilig sa suhol at padulas, hindi pinaglalaban ang karapatan ng mga ulila, hindi rin pinagtatanggol ang mga byuda, kaya't sinasabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, parurusahan ko ang aking mga kaaway at ipaghihiganti ko ang aking sarili laban sa kanila. Sino ang may kasalanan sa pagbaha? Ang Diyos ba o ang pamahalaan? Ang baha ay likas na bahagi ng kalikasan. Ngunit ang kapahamakan at pinsalang dulot nito ay kadalasang bunga ng kasalanan at kapabayaan ng mga tao. Sa Isaiah chapter 1 verses 23 and 24, malinaw na ipinapakita ng Diyos na ang mga pinuno na tiwali at makasarili ay may malaking pananagutan sa pagdurusa ng bayan. Kaya kung tutuusin, ang pamahalaan ay may malaking bahagi sa problema ng pagbaha. Kapag una, may korupsyon sa mga proyekto ng flood control o drainage. Pangalawa, kapabayaan sa pamamahala ng basura sa ilog. Pangatlo, may iligal na pagpuputol ng mga puno at kawalan ng tamang urban planning. Pang-apat, at kapag hindi inaalagaan ang mahihirap at naapektuhang mamamayan, ang Diyos ay maaaring pahintulutan ang mga kalamidad bilang alaala o babala, hindi upang wasakin, kundi upang ipakita ang katotohanan at tawagin ang mga tao sa pagsisisi. Hindi siya ang pinagmulan ng gulo. Ginagamit niya ang mga pangyayari upang gisingin ang konsensya ng bayan. At bilang pagninilay, sa halip na agad sisihin ang Diyos kapag may baha, itanong natin sa ating mga sarili, naging tapat ba tayo sa pagiging tagapangalaga ng kalikasan? Tapat ba ang mga pinuno sa kanilang tungkulin at katapatan? At bilang mamamayan, ginagampanan ba natin ang ating parte sa katwiran at disiplina? Sapagkat ang Diyos ang may kontrol sa kalikasan, ngunit tayong mga tao ay may kontrol sa ating mga desisyon. At kapag pinili ng mga pinuno ang kasakiman kaysa sa katarungan, kalikasan mismo ang magre-reklamo. At bilang panghuli, hindi ang Diyos ang dapat sisihin sa baha o anumang kalamidad. Siya ay tumatawag sa atin para magbago. Ngunit kapag ang pamahalaan ay nababalot ng korupsyon at walang malasakit, ang paghatol ay dumarating bilang pagtutuwid, hindi bilang parusa. Ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay nagdudulot ng kapahamakan sa alinmang bayan. Kawikaan chapter 14 verse 34. Sumaatin ang pagpapalang higit sa lahat.